Lumapit ako sa hashtag pabitag mo upang ireklamo ang jackliner. Papunta kaming Manawag para magsimba. Nabangga yung bus na sinasakyan namin na pag-aari nila. Sinabihan ako ng driver na, "Nanay, sasabog tayo, tumalong na kayo." Kanya napilitan akong tumalong kahit hindi ko kaya. Dahil po sa aksidente, nagkaroon po ako ng multiple physical injuries. Inopera nila ako ng 2,000 pero hindi ko tinanggap. Kasi nga, sobra namang sa pagkatako yung ginawa nila. Ang dami-daming napinsala sa akin. 2 buwan akong hindi nakapaghanap buhay. Ang gusto lang po ng bus ay 2,000 lang. No less, no more. Patay mali siya. Ay, walang pakialam sa nangyaring aksidente. Ganon. Ganon. Hall of Famer na sa bitag ang kolokoy na to pagdating sa sumbong. Mukhang siga talaga ito. Siguro makakatikim, gustong makakatikim ng yantok to. Magsisimba lang ang isang ginang na deboto sa Manawag Church ng Pangasinan. Subalit, hindi nakarating ang ginang sa simbahan dahil kalagitnaan ng biyahe ay biglang nagliyab ang bus na sinasakyan niya matapos itong mabangga ng isang container van. Ang 71 years old na ginang wala nagawa kundi tumalon sa bintana ng bus upang makaligtas. Samantala ang kumpanya ng bus na sinakyan ng mga pasahero, patay mali siya. Ay, walang pakialam sa nangyaring aksidente. Ganon. Ganon? Anong bus company to? Kilala nyo ang mga bus company? Hall of Famer na sa bitag ang kolokoy na to pagdating sa sumbong. Mukhang siga talaga to. Siguro makakatikim, gustong makakatikim ng yantok to. Di kami nagbibiro. Yung pong binigyan ka ng prangkisa, katumbas ng pagbigay ng prangkisa, responsibilidad at pananagutan, partikular kapag ikay public conveyance or ito'y pampasahero. Tandaan, responsibilidad, pananagutan, pinagkaloob sa pamamagitan ng prangkisa. Isang tendera po ng isla si Nanay Carmelita sa Navotas. Dahil sa kanyang panatang tradisyon, Aling Carmelita, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Kumusta ka naman ngayon? Anong lagay mo? Hanggang ngayon po yung puwitan ko kasi pagbagsak hanggang ngayon po masakit pa rin. So tumalon ka sa bus kasi sabi, talon na kayo, hindi ka na makadaan sa pintuan. Sarado po. Sarado na. So, sa bintana na kayo tumalon. Kasi kung hindi ka tumalon, matutusta ka. Opo. Barbecue tayo yan. Yan, nakikita natin yung bus. Yan pong nakikita niyo, yan po yung bus na sinakyan ni Aling Carmelita. Wala po silang magawa, hindi sila makapunta sa likuran kasi iisa lang naman ang pintuan. Tama? 2 bang pintuan yan? Isa, 2? Isa lang po. Isa lang. Dapat talaga sa mga bus, 2 pintuan para hindi na po pwedeng obligahin na ngayon ng LTFRB na bawat bus, 2 pintuan. In case of accident, kapareho po nito madaling 2 pong tatakbuhan. Dito po, hindi nakatakbo sa harapan kasi sunog yung sa harapan. Dahil kapag sa harapan, katustado ka, kaya ang sinabi ng driver niya, talon na lang kayo sa bintana. Opo. Abay, mga paratroopers kayo, parang eroplano, kulang na lang, parachute yung bit-bit ninyo, para... So, nung sinabi, talon na lang kayo sa bintana, anong sinabi mo? Hindi na siguro, dahil sa takot mo, di ginawa mo na lang. Opo. So, lumusot ka sa bintana niyan, habang nasusunog yan, para makatalon. Opo, tumalon po ako. Yung lahat ng pasahero nagtalunan sa bintana. Opo. So, nung tumalon ka sa bintana, eto ngayon, dito ka na medyo yung kamay mo, May tahi pa ho. may tahi, at saka yung sa puwetan mo, masakit. Opo. Kasi syempre, okay. So, okay. Na-hospital ka ng 2 buwan. Hindi po ako na-hospital po ako pero umuwi din ako. Okay, na-hospital ka. So, 2 buwan, hindi ka 2 nakapagtinda. buwan, opo. Nung na-hospital ka, alam ba ng jackliner, ang pinsala ang nangyari sa'yo? Pinakita mo sa doktor kung ano yung mga x-ray? Alam po nila. May medical legal kayo? Opo. Okay. Medical certificate po. Medical certificate, pinakita mo lahat. So, alam ba nila lahat ng nangyari? Kasi importante ito. Ang bus kasi hindi pwede magbiyahe ng walang insurance eh. Liability insurance, importante talaga. Kaya mga bus natin, kayong mga bus, tinuturuan po namin kayo sa bitag. Lahat po ng mga bus na nagre-register, binigyan ng prangkisa ng LTFRB,
Hindi po pwede magbiyahe yung mga bus na walang insurance kasi kapag may pinsala, may aksidente, yung pong magbabayad ay yung insurance ng bus. So ngayon, nakausap, okay, ito, 2,000 lang ang binigay sa'yo. Hindi ko po tinanggap. 2,000 po ang sinasabi, ang binibigay. Gustong 2,000 lang. Sabi po hanggang doon lang daw po sila. Dahil, ilan ba kayo lahat? Marami ba kayo? Marami pong pasahero, hindi lang po ako. So maraming pasahero, hindi lang kayo. So hanggang doon lang sila. Opo. Nakausap ng bitag ang legal advisor ng Jack Liner. Sinabi nitong 2,000 lamang daw talagang binibigay nilang management kay Nanay Carmelita, sa anumang kadahilanan, hindi nilang pinaliwanag. Sinubukan ng bitag imbitahan ng legal ng Jack Liner para makausap. Sinabi nitong magpapaalam daw muna si attorney. Magpapaalam daw muna si attorney sa management, pero hindi na to sumagot sa tawag. Nabahagang buntot ni attorney. Abogado ka pa naman. So anyway, diretso na po tayo. Hindi na natin pwedeng pilitin ng abogadong natatakot makipag-usap. Kinig ka, Attorney Gilbert. Duwag! Abogado ka, dapat pinagtatanggol mo, trabaho mo, pagtanggol, mga tuwirang ka. Pero hindi ka naman kaparehong abogadong puro kyaw-kyaw, nagalit sa Tulfo, yung may bigote, tapos maitim. Okay, Joey Bolano, Head Technical Division ng LTFRB. Magandang umaga po sa inyo, sir. Hi, good morning, Sir Ben. Thank you, sir, for inviting us sa program niyo. Salamat po. Our pleasure, sir, and thank you so much for accepting our calls. Bawat bus company po na may prangkisang ipinagkaloob po ang LTFRB. Hindi po ba obligado sila to carry a liability insurance, sir? Bawat bus. Tama po, Sir Ben. Yung po public transport, in fact, that is a program of LTFRB way back pa. Yes, sir. Siguro mga 10 years ago. Yan po meron po tayong special insurance for the passenger in cases po na may mga ganun. Yes, sir. So, yan po ba ay nakasaad sa Republic Act or just simply a law? Is that something that when you do not have a insurance, nagbiyahe ka at na aksidente, may namatay, may napinsala, or may third-party liability, ano pong pananagutan po ng kumpanya? Ito'y matagal na po ito, alam ko po ito. Bakit pong iba parang hindi ko po alam kung sila ba may mga insurance. Ano po ang magagawa po ng LTFRB kapag may aksidente, kapareho po itong ginang? Nasunog yung bus, nagtalunan sila sa bintana, na-fracture po ang kanyang kamay, puwetan, ginang na po, ay 70 years old na po, pupunta lang ng Manawag para doon po sa kanyang panata. Samang palad, hindi po nakarating sa Pangasinan, nagtalunan po sila dahil nasunog po yung bus, hindi sila makalabas sa pintuan dahil doon po yung sunog sa unahan. So, ang instructions, talon sa bintana. Ay ngayon, ang gusto pong gawin ng Jack Liner, base sa kanilang abogado, 2,000 lang daw po bawat pasahero. Sir, ano tingin niyo, sir? Kung kasama po siya doon sa bus, Sir Ben, mayroon pong passenger insurance kasi ang bawat public utility vehicle. Yes, sir. Na may katumbas pong halaga po kung ano man yung injury na natatamo during the travel. So, ang siguro, Sir Ben, ang suggestion ko na lang kay nanay, kung pwede ma-endorse na lang po sa amin para po ma-show cause na lang po si operator. Para dito na lang po sa LTFR po sila mag-usap. Para po natin yung requirements na doon sa bus operator. Alright. Sir, magandang bagay po itong paliwanag po ninyo. Kasi ito po'y informational, educational po. Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming hindi nakakaalam dito, sir. Bagamat matagal na law, ina-apply po natin, even before 2000, talagang inalaban na po yan before the year 2000. Late 1990s, inilaban na po talaga. Lahat ho ng mga bus should carry an insurance. Hindi ba pa, sir? Tama po, sir. Gito ngayon, sir. Ang gusto nyo mangyari, papuntahin itong si Aling Carmelita and then para doon, sasamahan po namin mag-file ang complaint po sa inyo. Opo. Na ang gusto lang po ng bus ay 2,000 lang. No less, no more. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Tama ba yun, sir? Well, sir, yung sana kung doon sa insurance, para po, kaya po tayo may insurance kasi yung po ang dapat sumagot sa mga pangangailangan ng mga victims natin sa mga accident or whatever doon sa public transport, Sir Ben. So, kaya ang
pinakamaganda talaga yan para matulungan din natin malink kung ano yung insurance nila kasi may coordinate din po natin dun sa insurance company. Alright, sige sir. Kasi una sir, yung ibang mga bus company, sila pong magkiklaim. Halimbawa, kung magkiklaim po sila, kapareho po nito. Nasunog po. May mga pasahero, may na-injured. Sila po ang mangungulekta at pagkatapos sila po makikipag-areglo sa pasahero. Gusto po nilang kumita pa sa insurance. Halimbawa, pag bumayad po ang insurance, sasabihin ilang pasahero yan, 1,000,000. Ang gagawin po nila, isa-isahin lang na, 2,000, 2,000. Hanggat yung 2,000 sa sabihin na po natin 50 katao, 100,000. Pero yung tira sa kanilang bulsa. Ganun po yung mga siguristang mga bus company po, sir. Lingid sa kaalaman po ng publiko, Luzon, Visayas at Mindanao, siguro, sir, kayo na po magsabi kasi para doon sa Visayas, sa Mindanao, kung nakikinig po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, ang magsasabi ngayon ng head ng Technical Division ng LTFRB, bawat bus na nagbabiyahe, kaya mas magandang sumakay po kayo sa bus na wag mga kolorom. Pag kolorom, walang insurance po. Tama po, sir? Correct. Tama po, Sir Ben. Tama po yung nabanggit nyo na yan. Dahil pag kolorom, patay kang bata ka. Ngayon, pag yung mga ng mga kumpanyang talagang rehistrado tulad ng Jackliner, may insurance yan sa tagal ng panahon, sir. Eh, nagtataka lang po ako, 2,000 lang, sir. So parang gusto ata makaganansya, sir. Gusto ata makakupit. So gagawin po natin, sir, sige, paliwanag niyo po, one more time, sa lahat po nanunood sa kabatiran po ng mga Pilipino po sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, particular yung mga nagbo-bus, ano pong mga advice, ano po yung mga tips na gusto niyong sabihin sakaling may sako ng kapareho nito, ano pong kanilang karapatan, ano pong kanilang makukuha, ano pong magagawa ng LTFRB. Take it away, sir. Opo. Thank you, Sir Ben. Ano po? Ang ating pong mga public transport ay mayroon pong special insurance po yan na nire-require po ng LTFRB para po doon sa ating mga pasahero. Ano po? Mayroon pong indemnity schedule yan kung anong klaseng injury ang natatanggap po ng ating mga victims. At may karapatan pong amount po yan base po doon sa kasunduan ng ating mga accredited insurance na LTFRB at ng Insurance Commission. Lahat po ng public utility, regardless siya kung bus siya, taxi, BUJ, mayroon po yan. Kaya kung may mga ganito pong mga insidente, Sir Ben, mayroon po silang pwedeng takbuhan na insurance para po magbigay doon sa kanila pong mga pangangailangan. Depende po doon sa injury na natamo po ng ating mga pasahero. Alright. Sir, sa paliwanag niyo po, sir, nabigyan niyo po ng kaalaman, nabigyan niyo po ng edukasyon, yung mga simpleng kababayan po natin, na kung minsan sobra po ang kanilang pagiging abala na maiahon ho ang kanilang kalidad ng pamumuhay sa lipunan. Ang mga ganitong klaseng sitwasyon, bihira lang po na pag-uusapan sa media. Ipinagkaloob po namin yung karapatan ninyo po at kapakanan na rin ng mga, ito'y magamit po yung programa namin na para manawagan na po kayo. Ginawa niyo na po, ano? So, ang gagawin po namin, sir, nagpapasalamat po kami sa inyo. Tulungan po natin to si Aling Carmelita. Dadalhin po namin, sasamahan po namin para naman makuha niya po yung kanyang sinasabing ito ho'y katarungan po. Ano po yung katarungan sa kanya? Masagot lang naman po yung mga nagastos. 2 buwan po siya pabalik-balik. At sa kanyang trabaho, hindi siya makapagtrabaho bilang isang fish vendor. Kaya lumapit na po sa amin dahil hindi niya tinanggap yung 2,000 dahil sinabi ni attorney, hanggang dyan ka lang. 2,000 lang yan. Papakita po siya ng medical certificate lahat po na sa nangyari. 70 years old na lang po to. Kaya gusto niyo lang po matulungan. Siguro, sir, matulungan niyo po, sir. Sige, Sir Ben, pa-endorse na lang po at para matulungan po natin. Maraming salamat po sa inyo, Joel Bolano, sir. Thank you, Sir Ben. Alright, okay. Ganito lang gagawin namin, okay? Kamusta ka naman? Nakakalakad ka naman na maayos? Dahan-dahan lang po lakad ko. Kasi hanggang ngayon masakit pa po. Pinakabutot bumagsak eh. Ay, naintindihan ko. Siyempre, pag medyo tumatanda 71 na po ako. Ay, hindi halata. Parang 51 Parang lang. 80. Pati nga, parang 51 lang. Kung kayo magtanggal ng mask yan, baka mamaya may Raul dyan, may Ice dyan, magkagagusto pa sa inyo. So, Mario Joseph naman. Hindi po halata. Wala po sa edad ninyo, pero ganun talaga. Ano ba dieta ninyo? Isda? Mga kalimitan? Isda po, nagbebenta. Kahit na po 71 ako, nagtsatsaga po akong magtinda. Kita nyo yan. Okay. Parang sa Japan, kaya ang ahaba ng buhay nila doon, 90, 100. Dieta isda eh. Oo.
Okay, sige, ganito. Tutulungan ka namin, ha? Opo. Gusto mo bang mag-register at sumama sa BTAG community na para yung iba pang mga mangingisda roon kapag inabuso niloko, pwede magsumbong sa amin? Nagpirma po ako kahapon. Oo, gusto mo ba? Opo. Gusto mo magkaroon ng ID sa amin? Opo. Sigurado ka? Opo. Hindi senior citizen ID to, ha? Wala naman kami pinipili. Senior or junior or no citizen or Filipino citizen, senior citizen, American citizen. Pwede. Kasi sumbungan naman yan eh. Okay sa'yo? Opo. Sigurado ka? Opo. Okay, sige. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, Serbisyo Tulong Tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito pong hashtag Ipabitag Mo.